Bago natin simulan ang kwento, shoutout pala sa bagong nag-renew ng ating badge na sina Marvin Apolanya, Jessica Rodolfa, at saka kay Minerva Inerio. Maraming salamat at simulan na natin. Ilang minuto pa ang makalipas. Narating na nga nila ang pinag-iwanan nila ng mga kabayo at mga gamit. Tutungo kasi sila sa kabilang baryo. Gawa ng doon naroroon ang mga bilihin nila. Sa pagdating nila sa kabilang baryo, doon na nga nila inumpisan ang paghanap ng mga kailanganin nilang mga gamit para sa kanilang paglalakbay. Napakaganda pala ng baryo nito, Katonyo. Kahit payak ang pamumuhay, kitang-kita sa mga tao ang pagiging kontento sa kung ano ang meron sila. Pero ramdam ko sa lugar na ito ang mga nilalang na hindi pangkaraniwang. Wika niya. Kaya nga iho, kahit ako man, ramdam ko ang mga nilalang na yan. Noong una tayong nagawi sa kagubatan ng urang. Kaya ngang ayaw ko sanang dumaan dito sa kadahilanang mapapasabak na naman tayo sa labanan. Pero ayos lang, dahil magiging kondisyon ang ating mga katawan. Dahil may bihag na tayong sasabawan mamaya. Pero hayaan mo, nandito na tayo Isabay na lang natin ang paglinis ng mga kalat sa buong paligid. Medyo pagod na ako at nahilo pero kayang-kaya yan. Sagot naman ni Manong Duming. Sa paglalakad nila sa baryo ng urang, marami silang nakasalubong na mga magsasaka galing Bukirin. Pauwi na ang mga ito at baka sa kanilang mga kasuotan ang hirap ng kanilang trabaho buong maghapon. Ilang minuto pa ang makalipas habang naglalakad ang kanilang grupo. Meron silang nasisipat na isang babaeng nagtitinda ng mga tuyong isda na lumis ng dinadaraanan. Nang makita ito ni Nuli, doon niya nasipat ang kaanyo nitong nakakubli sa kanyang katauhan. Madaling makaamoy sinuli ng mga aswang. Gawa ng napasa sa kanya ang dugo ng mga diwata. Nang maramdaman ng babaeng yun ang pagtitig ni Nuli, agaran din naman itong tumitig sa kanila. Kasabay ng pagkatinginan nilang dalawa ay ang pagngisi nito na para bang merong nakakatawa sa kanyang mga nakikita. Dahil nga ayaw nilang magkaroon ng gulo sa lugar, kaya pinili nilang ipinagsawalang bahala na lang ang kanilang mga nakita. Manong, mukhang mapapasabak talaga tayo ng laban mamayang gabi Wika ni Nuli habang sila'y naglalakad. Ang mga kasama nila noon, naririnig ang kanilang pinag-uusapan. Hay nako, halos araw-araw, gabi-gabi, meron tayong nakakasagupa. Isa na rin yung nakakalaban mo sa sabungan. Naramdaman ko ang pagsusunod nito sa atin. Huwag mo muna yang pansinin mga iho. Hayaan mo silang lalapit sa atin upang hindi na madagdagan ang ating problema sa mga demonyong yan. Magpatuloy lang tayo sa paglalakad at ipagsawalang bahala ang iyong mga nasilayan. Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, pinili na lamang niyang sundin ang sinasabi ng kanyang maestro. Sa pamimili ng kanilang mga kailangan,
Meron silang nakikitang ilang mga tindahan na merong marka ng mga masasamang elemento. Animoy pakiramdam noon nila Tonyo na ang baryo ng Urang ay isang kainan ng mga nilalang na sa panig ng kadiliman. Nang maramdaman nila ang ganong presensya, pinili nilang gumawa ng hakbang upang mawala ang mga aswang na namumugat sa lugar na yon. Bago pa man sumapit ang 6:00 ng hapon, maigi na ang kanilang paghahanda sa kanilang gagawing misyon. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, ramdam na nila ang mga engkantasyon sa kaliwa na pinapalipad sa hangin. Dahil sa kanilang mga naramdaman noon, alam nilang nalalapit na ang pagpakita ng mga aswang na dumayo ng baryo. Manong, mauna na kami ni Danilo sa bayan. Kami na ang bahalang kumitil sa mga aswang na yon na aming masilayan sa baryo. Hindi ko matimano na meron na namang buhay ang Malagas dahil sa mga demonyo na yan. Wika ni Noli. Kasabay ng pagwika niya dito ay ang pagpapakawala nilang dalawa ng mga engkantasyon. Halos 3 dasal pa lamang ang kanyang binitawan, pero kitang-kita nila Manong Duming ang pagliwanag ng kanyang batok. Yun din ang unang pagkakataong nakita ng kanilang mga kasama ang orang lakat ni Noli, kahit hindi pa niya taglay ang mga anino. Paglalarawan dito ng ermitanyo, meron itong mga kamay na halos nagiging bato na dahil sa kakaibang dugong nananalaytay dito. Ang sukbit-sukbit naman itong tabak ay nag-iiba na rin ang itsura, na parang luluwa na ito ng mga ugat-ugat sa katawan. Matapos itong masilayan nila Tonyo, ay ang agarang pag-alis nila Noli at Danilo. Dahil sa kakayanan nitong sinuli, nakakaya nitong ikubli itong si Danilo, na halos hindi na nila maramdaman ang kinaroroonan ng mga ito. Sa pagdating nila sa baryo ng Urang, maigi silang nagmamasid sa paligid. Danilo, talasan mo ang mga mata mo. Uubusin natin ang mga yan. Wika niya dito habang nakakubli sila sa makapal na kakahuyan. Ilang minuto pa ang makalipas, nakasipat sila ng 4 na aswang na nakadapa sa bubong ng isang bahay. Bali na sa 2 bahay yon at tagdadalawa ang nakaakyat dito. Bukas pa ang mga bintana ng mga bahay na yon at kitang-kita nilang dalawa ang mga maliliit na batang naglalaro sa loob nito. Nang akmang susugurin na nila ang mga ito, bigla siyang natigilan nang magwika ang diwatang si Maria sa kanyang isipan ng, "Ilapat mo ang iyong mga kamay sa lupa. Uusbong ang mga sibat na pagmamayari ng aking ama nang siyang magiging pangunahin mong armas. Sa ganong anyo, gamitin mo ang mga sibat na yan, Noli, upang mailigtas mo ang mga taong nanganganib." Sa pagdinig ni Noli ng mga katagang yon, agaran din naman niyang inabisuhan si Danilo. Bantayan ang sinumang makatakas. Matapos niyang masabi yon, agad din naman niyang sinunod ang sinabi ng diwata. Matapos niyang mailapat ang kanyang mga kamay sa lupa, doon niya nakita ang pag-usbong ng 2 sibat na nasa espiritual na kaanyuan.
Nagliliwanag ang mga ito at ramdam na ramdam ni Nuli ang hindi pangkaraniwang presensyang bumabalot dito. Nais nila itong hulihin ng harap-harapan. Matapos ang mga pangyayaring yon, dahan-dahan naman silang naglalakad papalapit sa dalawang bahay. Nais nila itong hulihin ng harap-harapan gamit ang hindi niya masukat na bilis. Nang makalapit na silang dalawa, kasabay nito ang pagramdam sa kanila ng mga aswang. Hindi na noon nag-aksaya ng pagkakataon si Nuli at dali-dali na siyang tumalon patungo sa bubong. Patayin mo ang sino mang tatakas sa ating mga kamay. Sambit niya kay Danilo dito sa kaibigan niya. Habang nakaabang ito sa baba, sa paghataw niya ng tabak niyang hawak na may karga, ay nakaiwas ang isang aswang na nakaramdam sa kanyang presensya. Alam ni Nuling mataas ang antas ng mga aswang na yon, kaya't hindi na niya ito binigyan pa ng panahon upang makapaghanda. Kasabay ng pag-iwas nito sa kanyang atake ay ang pagkalas ng kabilang braso nito sa kanyang katawan. Kahit hindi noon napuruhan ang aswang, hindi pa rin ito nakaligtas sa tabak na may basbas ng diwata. Pagbagsak nito sa lupa ay ang pagsaksak ni Danilo gamit-gamit ang kampilan na pinagkaloob sa kubo ng ermitanyo. Hindi na ito natulungan ng ibang aswang dahil segundo lang ang pagitan nang wasakin ni Danilo ang katawan nito. Hindi na rin nagawa nitong sumigaw dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Maging si Nuli, nagulat sa kakayahan ng tabak na kanyang hawak-hawak noon. Ilang minuto pa ang makalipas, pinili ng mga kasamahan ng mga aswang na pagtulong-tulungan si Nuli. Bigla itong nagsisialulungan na para bang nagtatawag ito ng mga kasama sa paligid. Kasabay ng pag-alulong ng mga aso ay ang pagsara ng mga pamamahay sa urang, na tila ba maging ang mga ordinaryong mga tao ay nagawang maramdaman ang nalalapit na labanan sa lugar na iyon. Dahil sa ayaw ni Nuling may madadamay na mga inosenteng mga tao, pinili niyang tumalon sa baba at inaya si Danilong tumungo sa kagubatan. Alam nilang susunod ito sa kanila upang maghiganti sa kanilang dalawa. Kahit malayo silang dalawa sa kanilang pangkat, alam nilang magagapi nila ito, ang mga demonyong naninirahan sa urang. Ilang minuto pa ang makalipas, biglang tumigil silang dalawa sa pagtakbo. Narating na kasi nila ang mapatag na lugar kung saan magaganap ang digmaan laban sa kanilang dalawa kontra sa hanay ng mga aswang. Hanggang dito na muna mga kaermitanyo. Isusunod din natin ang 100 part 195. Kung hindi nyo napakinggan dito ang 192 o 191, ay nandun yun sa kabilang channel. Ang pangalan nun, Tagasunod ng Ermitanyo. Ginawa ko ang channel na yon upang maging pangalawang channel dahil nagkaroon ng violation ang channel na ito. Yun lang. Maraming salamat.